4 ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Atimonan, Quezon. Sa Camalig, Albay, 3 po ang sugatan matapos mahagip ng tren ang sinasakyan nilang tricycle. Saksi si Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Maririnig pa ang pagbusina ng tren sa kuhang ito sa Barangay Taladong, Camalig, Albay. Ilang sandali pa nagtuloy-tuloy ang tricycle sa riles pero bahagyang tumigil nang mapansing parating na ang tren. Susubukan sana ng driver o matras pero nahagi pa rin ito at tumagilid sa lakas ng impact. Tumila po ng driver at ang kanyang 2 pasahero. Si driver nakula so tama digdi sa may tapos sa payo. Si si tugang ko naman, iyon tama digdi sa may balikat. Si Aki duman sa payuan tama. Nakalabas na sa ospital ang driver ng tricycle habang nagpapagaling pa ang 2 pasahero nito. Nagkaroon na rin daw ng pag-uusap ang mga biktima sa pamunuan ng Philippine National Railways. Pero ang pakiusap ng kapitan, o magkuwasin dadi dining makuha sa tanod o kaya sa indang tao na pagkuhanin dayan ang pinagkakrusingan kan mga release. Dahil dakulon ang abot kaya na magiging aksidente, ki wis buhay. Sa Santo Domingo, Ilocos Sur, tricycle din ang nasangkot sa aksidente. Sinalpok ito ng kasunod na wing van. Sa lakas ng impact, umikot ang tricycle at naipit sa pagitan ng nakabanggang wing van at ng isa pang kotse sa kabilang lane. Sugatan ang tricycle driver at ang 2 niyang sakay. Ayon sa pulisya, nagkaaregluhan na ang 2 panig. 4 naman ang sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Maharlika Highway sa Atimonan, Quezon. Batay sa report ng Municipal Police Station, galing Bicol ang gas tanker habang galing namang Lucena ang kotse at motorsiklo. At sa hindi pa matukoy na dahilan, nasalpok ng gas tanker ang kotse at motor. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang driver ng gas tanker habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Nakapagpiyansa na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves para sa kasong terrorism financing. 600,000 pesos ang binayarang bail ng dating gobernador para sa 3 count ng paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Pinakawalan din siya matapos magpiyansa. Ayon sa DOJ, bukod kay Pride Teves, kasama rin sa naturang kaso ang kapatid nitong si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. na maharap sa deportation proceedings sa Timor-Leste. May sapat na ebidensya raw para masabing ginagamit ng magkapatid ang ilan nilang mga asset para pondohan ang terrorism activities. Wala pang bagong pahayag ang magkapatid. Nasagip sa dagat sa Zamboanga City ang 4 na sundalo ng Philippine Army at 2 sibilyan matapos tumaob ang sinasakyang motorized pump boat. 1 oras silang palutang-lutang sa dagat dahil sa insidenteng dulot ng malakas na alon. Naranasan din ang malakas na ulang dala ng habagat sa iba pang bahagi ng lungsod. Dahil dyan, umapaw ang ilog sa Barangay Kuruan, kaya nalubog sa tubig ang nasa 50 bahay. Ayon sa Pag-asa, bukod sa Southern Luzon, buong Visayas at Mindanao, mas lumawak pa ang mga lugar na apektado ng habagat. Sa datos ng Metro Weather, asahan ang pag-ulan sa halos buong Luzon simula tanghali bukas. Makararanas din ang matinding pag-ulan ang Visayas at Mindanao, habang posible rin ang pag-ulan sa Metro Manila. Samantala, bukas naman mangyayari ang tinatawag na June solstice na itinuturing na longest day sa Northern Hemisphere dahil magiging mas mahaba ang araw kaysa sa gabi. Sa pagkala si Vice President Sara Duterte sa gabinete, sabi ng isang political analyst, malaya siyang makakapagsulong ng kanyang mga advokasya at lumihis sa polisiya ng administrasyon. Pwede kaya siyang maituring na oposisyon na? Saksi, si Ian Cruz. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Hanggang sa susunod na buwan pa mananatiling kalihim ng edukasyon ang nag-resign na si Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa rin malinaw ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Kanina, kinumusta ko ang bise at ang kanyang matalinhagang reply sa text, isang Bible verse.
Sabi ng ilang source, wala ang bise kanina sa central office ng DepEd sa Pasig kahit sa tanggapan ng OVP sa Mandaluyong. Tikom din si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Ang Pangulo na namahagi ng tulong kanina sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya sa Surigao del Sur, hindi nagpaunlak ng panayam. Sa pagkalas ng bise sa gabinete ng Pangulo, ano nang magiging papel niya sa gobyerno? Itinuturing pamanding spare tire ang Vice Presidency. Nakasaad sa saligang batas na sakaling mamatay, mabaldado, mapatalsik o magbitiw sa tungkulin ng nakaupong Pangulo, Vice Presidente ang papalit at magsisilbi sa kanyang nalalabing termino. Bukod dito, wala nang ibang nakasaad sa saligang batas na responsibilidad ang Vice President. Maaari raw magbago ang mandato ng Vice kung babaguhin din ang saligang batas. Pero kahit ngayon pa lang, ayon sa political analyst na si Professor Aris Arugay, pwede pa namang makapagsulong ng mga advokasya si VP Sara ng labas sa gabinete. Paglaban sa communist insurgency, peace and order, nakadepende to kung how much resources o budget ang ibibigay sa kanya ng ehekutibo at lehislatura. Nakita natin noong nakarang administrasyon, hindi masyadong binibigyan ng resources yung Office of the Vice President under VP Leni Robredo. Kaya kailangan niyang magkaroon ng ibang creative at innovative ways of mobilizing resources. Mas malaya na rin daw ngayon si VP Sara na lumihis sa pulisiyang nais ng administrasyon. Dati ang kritisismo sa kanya, bakit iba yung posisyon mo? Miyembro ka ng gobyerno mismo, bilang miyembro ng gabinete. Wala na yon. Wala pa rin pahayag ang bise, maging sa magiging relasyon nila ng Pangulo sa gitna ng tila umaasim na turingan ng kanilang mga angkan. Sabi nga ng ilang dating opisyal ng Duterte administration, posible umanong maging oposisyon si VP Sara. Pero ayon sa Liberal Party, may dalawang pakahulugan ng oposisyon para sa Pangulo. Maaring dahil iba sila ng paniniwala at ideolohiya o kaya'y dahil iba sila ng partido. Si Vice President Sara ay pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus opposition ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. I think there is no ideological affinity between the Liberal Party and Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mahigit 100 dayuhang arestado sa Pogo sa Porac, Pampanga. Pinapadeport sa utos sa Executive Secretary Lucas Bersamin na chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Pinaayos na ito sa Department of Justice at Bureau of Immigration. Ilalagay rin sila sa blacklist para hindi na sila makabalik sa Pilipinas. Hindi naman sakop ng utos ang mga dayuhang ihaharap sa criminal proceedings. Iniutos ni Bersamin na maglabas ang Anti-Money Laundering Council ng freeze order sa Pogo. Bukod sa buong compound at 46 na gusali sa loob nito, sasakupin din ng utos ang lahat ng assets ng Lucky South 99 sa compound na nauugnay sa iligal na gawain. Wala pang pahayag ang Lucky South 99. Desisyon sa hiring na dagdag sahod sa Metro Manila, posibleng ilabas sa Hulyo. Iba-iba ang hinihinging wage hike ng ilang grupo. May 150 pesos, 597 pesos at 750 pesos. July 2023 huling nagka-aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Nakasalukuyang nasa 610 o 573 pesos depende sa sektor. 40 pesos lang ang idinagdag noon na kulang pa rin umano at di sumasabay sa paglago ng mga negosyo. Nauunawaan niya ng Confederation of Wearable Exporters of the Philippines o CONWEP. Pero hirap din daw ang kanilang sektor kaya hiling nila huwag munang magtaas ng sahod sa loob ng isang taon. Babala naman ng Employers Confederation of the Philippines kung masyadong malaki ang wage hike, baka umatras ang mga foreign investor dahil lalaki ang gastos sa pagnenegosyo. Target ng simulan sa Hulyo ang Bigas 29 program na layong magbenta ng murang bigas. Pero kung sino-sino lamang ang maaaring bumili, alamin sa pagsaksi ni Bernadette Reyes.
Sarado na ang tindahan ng 29 pesos na kilo ng bigas sa Kadiwa Market sa Quezon City nang dumating ang 79 anyos na si Lolo Rolito. Nagtaksi pa naman siya para lang mahabol ito sa paniwalang mababawi ang pamasahe sa matitipid sa bigas na abot 50 pesos kada kilo sa palengke. Ang problema, wala na pala kami makuhang bigas. Disappointed ako. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin na lang, kulang eh. Dismayado rin ang mga nagpunta sa Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa Maynila na karamihay may edad na. Hindi rin kasi sigurado kung kailan darating ang murang bigas doon. Anong gagawin namin dyan sa gulay kung wala namang bigas? Sabi, isadya namin dito talaga yung bigas kasi murang halaga po. Limitado pa rin kasi ang supply ng murang bigas. Pero sa Hulyo, target ng ilunsad ang Bigas 29 program. Inaprubahan na kasi ng National Food Authority Council ang pagbibenta ng aging o nalulumang buffer stock na bigas ng NFA basta maayos pa ang kondisyon at pwede pang kainin. Yung aging rice natin, 3 months for rice and 6 months for palay, ini-ensure ng ating kagawaran na maganda yung quality ng ibebenta. Ito yung 29 pesos na bigas na mabibili dito sa Kadiwa Market. Ang bawat pack naglalaman ng 3 kilo. Pero sa sandaling ma-roll out na ang Bigas 29 program, ang magiging alokasyon 10 kilo kada household kada buwan. Pero nauuntian si Annabel sa limitasyong yan. Pabalik-balik nga siya sa pila para makabili ng mas maraming murang bigas. Madami kami. 6 kami. Kaya? Mura dito. Kaya dito na ako pabalik-balik. Sinasabihan na po namin na gano'n na wag nang bumalik kasi yung iba din na nakakabili. Namumukha na naman din po. Saka yung sa ID. Para-paras lang din po. Pero yung iba din po, ulit na rin po din. Para maiwasan ito, maglalabas ng guidelines ang DA. Ililimita rin ito sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizens, PWD at mga solo parent. Yung purpose and intent nitong Bigas 29 program ay para sa mga vulnerable sectors. So una, mga may hirap. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.